observation natin ngayon is validation ng breakout. Kailangan ba natin makakonsider na valid yung breakout at kung mag-retrace siya, anong possible possibility na makarating siya muli sa point B. So ito, nakita natin na breakout siya dito pero hindi niya na-break tong breakout candlestick. So ang posibleng mangyari dito is umangat siya papunta rito diretso. Okay, so pwede ka na mag-enter dito sa point na to. Ayan, let's say enter ka dito sa level na yan, enter ka dito somewhere, tapos doon ang exit mo. So tingnan natin. Ayan, so TP ka ngayon. Kung titingnan naman natin ngayon dito sa level na to, eto naman, hindi naman niya na-hit hindi rin siya nagkaroon ng breakout candlestick. Hindi rin siya nagkaroon ng, ano ba yung highlighter dito? Hindi rin siya nagkaroon ng new low dito sa level na to. I mean new high, net na break. So may possibility na siya ngayon is babagsak na naman hanggang point na to, hanggang point B. Tingnan natin. So though na-shake out tayo, na-hit pa rin target natin bago siya umangat. Then dito, kung ito naman yung i-break niya, kung ito is isang eraser, kung magkaroon tayo dito ng isa pang break nitong level na to, sabihin tutuloy-tuloy yung pagbagsak niya, tapos ito mag-enter sa retracement niya. Ayan, so na-break siya. So expected natin na kung mag-retrace tong hanggang dito, pwede tayong mag-ganyan. Tingnan natin, pwede mag-enter sa somewhere 50. Ayan, pwede kang mag-enter sa point na to. Ang target mo lang is actually hanggang dito rin lang. Ayan, so hit pa rin, diba? Tapos ito na naman, diba, hindi niya na-hit tong level na to. Hindi siya nagkaroon ng new low. So, posible ka na mag-enter dyan. Ang target mo naman is dito sa level na to. Yan, targetin mo ngayon. Ang stop loss mo is dito. Ang stop loss mo sa low neto. Ayan. So, kita natin hit na naman yung ating target. So, yun isang nakikita kong possibility ng, isang validation tool ng breakout.